tinatago kung bakit po, papaliwanag po. Oh, let me explain myself. Ganito kasi yan. No need. Ang contrite heart ay isang tao na kung saan ang nadadamanan niya lamang ay ang kanyang kalungkutan na sasaktan niya ang Diyos dahil sa kanyang pagkakamali. A broken man before God. Totally, nag-i-rely lamang sa Panginoon, sa kanyang grasya. All independence, all self-will, all self-righteousness been purged out. Wala na po. Wala na. In short, zero. Lord, ito na ako. Broken. Ito na. Kalungkutan dahil sa kasalanan. Ang brokenness po ni David, we can see before God, ang kanyang pong brokenness ni dahil siya ay nakagawa ng mali laban sa Diyos. At Diyos mismo na siya ay nagkasala. Ang kanyang pong puso ay basag dahil po sa kahihiyan at sa kalungkutan sa kanyang mga kasalanan. Sinabi niya, nakita niya narawan na ito ng kanyang puso for the first time. Lord, create in me a clean heart. They recognize that only God can create in him a clean heart. Hindi niya kaya mag-prepare. Mga minamahal na same thing with us. Pag nakikita po natin na tayo po ay sa gayunding karalagayan, na tayo po ay nakita natin ng kung ano ang dulot sa atin, ng anumang mga kasalanan, mga pagkakamali, na kung saan ay offensive sa ating Panginoon. Binibigyan tayo ng katotohanan na tulad ng ginawa ni David. Ginawa ni David na kung saan ay hindi na siya na nakwiran pa, hindi pa nakapaglaban, bagkos totally na kanyang sinabit ang kanyang sarili. Taas ang kamay. Full surrender, Lord, ito ako. Nakikita mo ako, wala akong pwedeng itago sa iyo. Yung pong larawan na tinapakita sa atin ni Haring David, na dapat po nating pamarisan at palatandaan ang pagiging maasin. Ang pangatlo na kung saan ay lumalarawan sa atin. Okay? Number 3. Can we have it? Thank you, Lord. Number 3. A man knows how to answer. Ang pangatlong halimbawa na kung saan isang buhay na maasin ay isang tao na kung saan ay marunong sumagot sa mga katanungan na ibinibigay sa kanya. Ilan po natin ang talata? Sunod, Colossians chapter 4 verse 6. Let your speech always be with grace, seasoned with salt. Kakaiba po. Let your speech, hayaan mo yung mga salita, always be with grace, seasoned with salt, that you may know how to answer each one. Paano raw po ang ating mga salita? Always seasoned with salt. Meron pong budbod na ang atin pong asin. Ano po ba ang salita o ang pananalita na mayroong budbod ng asin? Ito po ay yung mga halimbawa na kung saan ay ano po sinabi mga talata ng Proverbs chapter 15 verse 1 na ang mga salita ng tao o sa atin lamang po. Ang salita ng tao ay hasty, done in a hurry, causing discomfort, pain, and stir up anger. So ito po pala ay nag-stir up ng init ng ulo.
Kung dati naman po mga salita na mamutawi sa ating mga labi, kadalasan po ay ito po ay nag-create ng hinanakit. Kung wala pong tulong at wala pong pamumuno ng Holy Spirit, yan po marami nangyayaring mga sakit sa mga damdamin, yung mga salita na kung saan ay hindi na babantayan, mga salitang pabigla-bigla, pabugsong-bugsong binibitawan, mga salita na kung saan ay walang asin, nagkakreate po ng trouble. Mula sinabi po ng Proverbs chapter 25 verse 11, a word fitly spoken and in due season is like an apple of gold in settings of silver. Ngunit ang salita raw pong pinipili, ang salita na kung saan ay fitly spoken, meaning appropriately, ang salita na kung saan ay merong asin, yung salita na kung saan bago mo sinasabi, ay napoproseso muna saan? Sa ating puso at ating tinitignan ang bagay bang ito. Pag aking sinabi, ano kaya mangyayari? Ang salita na kung saan ay hindi kagad pag ating naisip, bigla na po natin ibubuga kung ano ating naisip ating sasabihin, pero yung bahala na kung ano ang mangyayari dito, hindi po ganon. A word fitly spoken, appropriately, meaning tailor-made. Yung pong hinanda, talagang sinukat. Sabihin ko na kaya ito. Mga minamahal, I know you will agree with me. Hindi lahat ng totoo, pag sinabi natin ay tama palagi. Kapag ang ating sasabihin, pagkaman totoo, pero wala po sa timing, iba po ang magiging dulot niyan sa ating mga kausap. A word fitly spoken in due time or season. A word spoken at the right moment is like an apple of gold in setting of silver. Sino po ang pwedeng tumanggi doon? Meron kang hinahandang apple na ginto na kanya lalagyan ng silver. Pag inabot mo, ay, yung tatanggap niya talagang buong kamay, kanya tatanggapin yan. Why? Maganda kasi ang packaging. Maganda ang pagkakahanda. Ang salita na kung saan ay ating pong pinipili. Ang salita na kung saan ating bago po nating bitawan, ay ating binibigyan ng pangunawa. Ang bagay kayang ito ay ano kaya mangyayari. Kung aking bang bibitawan ito ay ano ang magiging dulot sa nakikinig. Mga minamahal, hindi lahat ng ating pong naiisip na tama. Pag wala po in due time, sa tamang po kanyang pagkakataon, ay nagiging tama. Kadalasan po yan. Nagkikreate po yan ng galit. Dati na hari, pagmamadali, it caused discomfort, it caused pain, nagdadala ng sama ng loob. Ngunit, ang salita na pinipili, ang salita na kung saan ay bubudang asin, ay isa kong salita na pinipili at iniisip. Tayo po'y asin ng mundo. Sino po ito mga anak ng Diyos? Amen. Ikaw at ako ay asin ng mundo. Amen. Mga minamahal, kaya po hindi pa totally na ang mundo ay nasisira dahil po sa atin. Yes. Kaya ang ating pong kapaligiran ay hindi ganun sira na dapat sana nasira na noon pa. Ito ay hindi nangyayari, ito'y bumabagal dahil sa buhay ng mga anak ng Diyos. Dahil po sa atin. Tayo po'y asin ng mundong ito. Tayo ay tinawag ng Panginoon na kung saan at to preserve ang ating pong kapaligiran. I-preserve ang buhay ng mga tao. Mapakita sa kanila kung saan sa ating Panginoon sa kanyang mga salita ay may pag-asa. Saan pa po nila makukuha yan? Kundi po sa ating manggagaling. Ikaw at ako ay binigyan ng Panginoon ng kakayahan. Kakayahan na bago
ang ating kapaligiran. Kakayahan na kung saan ay ipahayag